Nako po, biglang natuklasan itong pinagtaguan ng napakaraming pera nitong si Boy Portwid Escudero. Matindi ito. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, heto ho. Marami ang nagulat. Marami ang nagtaka. Dito ho sa napakaraming pera na di umano ay galing sa pangungulimbat, pagnanakaw di umano nitong si Senador Portwid Escudero. Aba, ay itinago ho. Saan ho itinago? Ibabahagi ko ho sa inyo kung saan ito itinago na biglang nakita at natuklasan. Sa like sa video na ito kung nagustuhan niyo po. Please subscribe my YouTube channel. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Heto! Matindi ho ito mga kaibigan. Kilala niyo ho ito. Itong si Boy Portwid. At nagtatago ho. Sa ika nga po'y mayaman na naging mahirap. Matindi ho, di ba? O sandali. Bago tayo magpatuloy, naniniwala ho ba kayo dito kay Senador Boy Portwid Escudero na siya ay isang mahirap at pinakamahirap na senador? Ano po ang inyong reaksyon? Sa comment section, inaanyayahan ko kayo magbigay ng anumang public opinion sapagkat ang pinalabas niya ho, nagpanggap na mahirap, subalit ayon ho, dito sa bagong tuklas ay napakaraming pera ang kanyang itinago na natuklas yan. Shout out po sa lahat, mga kaibigan, heto, at ibabahagi ko po sa inyo, mga mahal na taga-subaybay, samahan niyo po ako kapag mayroon kayong pagkakataon ay patapusin hanggang dulo ang vlog na ito. At nasa ganon, lubos po nating maunawa. Diyan lang pala itinago itong napakaraming pera nitong si Boy Portwid Escudero. Mabuti ho ito inaharang at natuklasan mga kaibigan. Hindi na ito makakapalag. Nandyan po sa screen, mga mahal kong taga-subaybay. Ang larawan ni Boy Portwid Escudero. Ano ho ang sinasabi? Abay, nakatalong ko, nakaganon ng kamay. Parang nalulungkot itong si Boy Portwid Escudero. Babasahin ko ho ang nilalaman. Money Trail versus Escudero. Sa flood control miss sinisilip ombudsman. Aba! Ay nasilip pala itong pinagtaguan ng napakaraming pera nitong si Boy Portwid Escudero. Paano nasilip kaya yun? Mga kaibigan, sa bagay, ito ay matagal lang minamanmanan. Dahil nga marami ang hindi ho makapaniwala dito sa kanyang idineklara na siya ang pinakamahirap na senador. Datapwat sa puntong ito ay nasilip tinago pala itong napakaraming pera ng taong bayan ito na galing ho sa ika nga po'y pangungulimbat. Ito tuloy po natin mga kaibigan. Buhat sa Pilipinas Today, hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Mayroon po tayong batayan, mga kaibigan, nandyan ho. Naka-flash sa screen, babasahin ko. Nako, ay matindi ho ito. Kitang-kita at nasilip. Sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ngayong Martes, November 4, na nadiskubre ang kanyang tanggapan ng money trail na nauugnay umano kay Senador Chis Escudero sa flood control project controversy. Pero nilinaw na nagpapatuloy pa ang kanilang investigasyon. Maliwanag ho, mga mahal kong taga-subaybay, na nasilip na diskubre itong ika nga po'y tinago money trail na nauugnay umano kay Senador Chis Escudero. Nako, ay matindi ho ito. Ay baka ito'y nakasilid sa sako. Dahil doon sa kanyang pinagtaguan ay napakaraming pera ho ang nasilip. Ito tuloy po natin. Magugulat po kayo dito sa susunod na ibabahagi ko sa inyo. Naghahanap pa umano si Remulla ng karagdagang ebidensya para makumpirma ang natukoy na nasilip na pera. Ang natukoy nila
Ano nga pag wala kang makita sa AMLAC, anti-money laundering council trial, then you have to follow a castrel and we find it. Ay magaling magtago. Kasi, ang ano ho, ang ibang nahatulan ng plunder. Ang ibang may kasong plunder, kaya kinasuhan, ay bukod sa ebidensya ho, ay ang matibay dang ebidensya ay ang pera sa bangko. But dito ho kay Senador Escudero, Boy Portwid, kakaiba ho ang kanyang ginawa. Dahil dito nagbabatay ho tayo sa inilabas na pahayag ni Ombudsman Remulla ay paper money trail. Maaring itinago mga kaibigan, subalit alam nila ang pinagtaguan at nasilip na nga. Subalit kumukuha pa sila ng talagang strong evidence, matibay na ebidensya. Ay baka isasako nila, kukunin dun sa pinagtaguan dahil nasilip na ho yung pera, mga kaibigan, para matibay na ebidensya. Anak na ang katakot-takot, talagang matindi ho ito, mga kaibigan. Eto pa, matatanda ang ibinunyag ni dating Department of Public Works Highway, DPWH, Undersecretary Robert Bernardo sa Senate hearing na nag-deliver umano siya ng 20% of approximately 800 million or about 160 million to Maynard Ngo was meant for Senador Escudero. Maliwanag ho, hindi ho tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Nandyan ang ating batayan, mga mahal, kung taga-subaybay. Any reaction ho? Maniniwala po ba kayo sa pangalawang pagkakataon? Kukunin ko ang inyong panig, mga mahal kong taga-subaybay. Naniniwala po ba kayo na itong ibinunyag ni Ombudsman Remulla na ayon sa lumalabas sa investigasyon ay nasilip na ang ika nga po ay napakaraming pera na itinago nitong si Senador Portwid Escudero. Tatapwat sa puntong iyan ay ilalabas nila sa lalong madaling panahon ang complete details dito sa pinagtaguan ng pera nitong si Senador Escudero. Matalino ho, di ba? Kaya lang mas matalino ang mga nag-iimbestiga. Kasi nga ang batayan ng plunder ay yung iba ho, karamihan ay nakikita ang pera sa bangko. Ba't kakaiba ho dito kay Senador Portwid Escudero? Ang pera ay itinago niya, hindi po sa bangko. Kung saan-saan ho itinago, mga kaibigan, at mayroon din ho sa bangko. Pakalat-kalat ang kanyang pera nga, kaya nga nasilip at natuklasan, mga mahal, kung taga-subaybay. Nako ho, alam ko mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Abangan po natin ito at ito ay kaabang-abang, mga mahal kong taga-subaybay. Bigyan po natin ang part 2. Muli po, diyan po sa comment section, inaanyayahan ko kayong magbigay ng anumang public opinion. Maliwanag ko dito. At nandiyan ang ating batayan na itinago ni Senador Escudero ang pera at nasilip na ng mga kinahukulan. Abangan po natin ang part 2 nito. Ang complete details, mga kaibigan. Sa like ko sa video nito.